karag, welcome back to my vlog. Isang mainit na tanghali sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Grabe, sobrang init dito. Paningtod yun, nagimong bugan og mga kailukan, bitaw mga kasingit-singitan nimo sa sobrang init. At dahil sobrang init nga, kasing init din ang mga chismisan galore na pinag-uusapan at pinagchichismisan ng mga active nating mga chismoso at mga chismosang kapwa na mga Pinoy. So, sa latest ganap nga sa GMA Gala bitaw na kung saan naglabasan yung mga beauty queen sa kanilang mga pabonggahang mga paggown at center sa kanilang chismisan sa araw na to. Ito nga ang palok ni Atisa Manalo at kanyang pa-evening gown na kung saan sabi nila kailangang mag-eksperimento ni Atisa Manalo dahil same look lang daw talaga yung pinapakita ni Atisa Manalo. Habang papalapit daw ang kanyang laban sa Miss Universe 2025 sa Thailand, wala man lang daw eksperimentong nagaganap sa kanyang makeup, sa kanyang hairstyle, sa kanyang palok, same lang. Nakakaumay na daw. Sana man lang daw mapansin ng team ni Atisa Manalo yung eksperimentuhan siya gaya ng ginawa ni Kat noon na nag-experiment si Kat kung anong bagay na pa-looks ng makeup, ng pa-hairstyle, kung anong bagay na mga pa-outfit na ilalaban niya. Sana ganun daw yung kunin na idea ng team ni Atisa Manalo or ng Miss Universe Philippines Organization para mapaghandaan nito ang laban sa Thailand dahil alam natin na malaki ang naging impact ni Catriona Gray sa Thailand dahil nasungkit niya ang corona noong lumaban siya sa Miss Universe 2018. So this time yung expectation nga na masungkit ni Atisa Manalo ang corona sa Thailand, sana mapag-isipan at tutukan daw ng maigi ng Miss Universe Philippines Organization at ng team ni Atisa yung sakto at tamang palok na babagay sa kanya dahil doon daw sa GMA Pagala Eksena Galore wale, natabunan daw talaga si Atisa Manalo. So alam naman natin na ni-reveal na ni Atisa Manalo kung sino ang kanyang designer sa kanyang pa-evening gown. Yun nga si Val. So sabi rin nila na sana level up daw yung imagination ni Val, kung sana hindi pang Miss International na aura yung gagawin na pag-gown kay Atisa Manalo kasi Miss Universe to hindi pa hinhinan, bagsikan talaga ba? Yun yung mga hanas nila. So sabi nila mga karag-karag, sana si Rian Fernandez na lang yung kinuhang designer ni Atisa Manalo sa kanyang pa-evening gown sa Miss Universe 2025 dahil mas in at mas patok yung pa-taste ni Rian Fernandez sa mga nilalaban bitaw niya mga pa-evening gown sa international pageant. Palong-palo daw sana yung mga pa-design ni Fernandez, but umasa tayo na mag-iba yung atake ni Val bitaw para sa kanyang gagawing pa-evening gown ni Atisa Manalo. So yun lang man yung mga napapansin nila na sana mag-eksperimento yung team ni Atisa Manalo. Magiging reaction ko naman mga karag-karag sa mga hanas nilang to sa kanyang laban sa Miss Universe 2025. Masyado pang maaga para magpasabog ang team ni Atisa, si Atisa o ang Miss Universe Philippines Organization. So kung magpakitang gilas na sila ngayon kung ano yung look na dapat gamitin ni Atisa Manalo, so syempre mapaghandaan din ng mga kalaban bitaw. Alam naman natin yung mga kapitbahay natin, tutok na tutok kung ano yung mga kaganapan ng ating kandidata, di ba? So may na sila, eto yung gagawin nilang palok. So kailangan nilang gumawa din kailangan lamangan natin ang pin. So mas mabuti na yung sekreto muna siguro nila kung ano yung magiging palok ni Atisa Manalo. Hindi naman siguro yan na hindi sila nag-experiment. Yung sila lang na okay, ito yung mag-pink blush on ka, mag-purple blush on ka, alam ng team ni Atisa Manalo kung yung ginagawa nila. So abang na lang tayo pagdating niya sa Thailand kung ano yung ipapakitang bala ng Pilipinas sa darating na Miss Universe 2025. Kung putyo-putyo ba, kung pasabog ba, or another nga. Excited ako mga karag-karag sa kanyang laban sa Miss Universe 2025 dahil ang dami niyang malalakas at bigating kalaban sa taon na to sa corona sa Miss Universe 2025. Ewan ko sa inyo kung ano yung magiging reaction nyo. Pabor ba kayo na si Val yung kinuha niya instead of Fernandez sa kanyang pa-evening gown? At ano yung maging reaksyon nyo din na dapat nga bang eksperimentuhan na kung ano yung maging palok
ni Atisa Manalo at kailangan ba talagang dapat i-post sa social media? Ako hindi ako pabor dyan. Magingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko na karagan, hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!